Kinabukasan, nagising si Rin sa kanyang bagong kama, kahit na inaasahan niyang magkakaroon siya ng problema sa pagtulog sa bagong mundong ito. Napagtanto niya na hindi niya namimiss ang kanyang dating buhay, na may ligtas at malinis na tahanan, magandang tanawin sa labas ng kanyang bintana, at mga kasama na mapagkakatiwalaan. Handa na siyang simulan ang bagong buhay bilang isang adventurer. Mamaya, pagkatapos mag-almusal, umupo ang lahat upang talakayin ang kanilang susunod na misyon. Bilang pinuno ng grupo, ipinaliwanag ni Vil na magpapalipat-lipat sila sa paligid ng Elridge City. Para magsimula, gusto niyang imbestigahan ang lugar sa tabi ng dagat. Tinanong niya ang natitirang bahagi ng koponan para sa kanilang opinyon, habang maingat na nakikinig si Rin. Sumingit si Ed, sinabing dapat silang kumuha ng maraming pagkaing dagat sa daan. Sang-ayon din sina Zenon at Arian, kaya nagpasya si Vil na ang tabing dagat ang susunod nilang destinasyon. Nang marinig ito, labis na nagulat si Rin, itinuro na ito ay isang seryosong misyon, hindi isang picnic. Nagalit din siya na lahat ay iniisip na ang tanghalian, kahit nakakagawa lang niya ng masarap na almusal para sa kanila. Sinabi ni Arya sa kanya na sobrang sarap ng almusal ni Rin, kaya hindi na siya makapaghintay na makakain ng tanghalian. Pagkatapos, may kumatok sa kanilang pinto. Si Rento ito, isang cat beastman. Nakilala ni Ed si Rento bilang isang miyembro ng rookie party na nailigtas nila mula sa Firebear kanina. Umiti si Rento, nais magpasalamat sa Team Smorgasbord sa pagligtas sa buhay ng lahat. Hindi masyadong iniisip ni Vil ito. Sinabi niya kay Rento na tungkulin niyang suportahan ang mga mas batang rookie, at hiniling na gawin din ito ni Rento kapag siya ay naging mas malakas. Nang marinig ang mga nakaka-inspire na salita mula sa kanyang idolo, kumikislap ang mga mata ni Rento sa paghanga. Si Rin ay natuwa rin sa kanyang reaksyon, kaya't nagpakilala rin siya. Alam niya na si Rento ay lumaki sa isang ampunan ng simbahan, at naging isang adventurer upang masuportahan ang kanyang sarili. Nang marinig ito, naawa si Rin sa kanya at sa iba pang mga ulila, kaya mabilis siyang naghanap ng isang bagay. Pagkatapos, naglabas siya ng isang batch ng magic blueberry cookies at sinabi kay Rento na ibahagi ang mga ito sa ampunan. Pagkatapos siyang pasalamatan at umalis, ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsimulang magmukhang galit kay Rin. Malinaw na lahat sila ay galit na galit dahil binigyan niya siya ng masarap na panghimagas nang hindi man lang sila binigyan. Mabilis na ipinaliwanag ni Rin na nagtabi siya ng isa pang batch ng blueberry cookies para sa koponan, kaya't sa wakas ay humupa na ang kanilang galit. Pagkatapos, sinimulan niyang i-drive silang lahat sa kanyang camper papunta sa tabing dagat. Sa daan, masayang kumakain ng kanilang bahagi ng blueberry cookies sina Arya, Ed, at Zenon. Sa kasamaang palad, dahil wala silang port entry permit, kailangan pang magmaneho ni Rin ng mahabang daan para makarating sa dagat. Wala siyang pakialam dito, sinasabi na trabaho niya ang maghatid sa koponan saan man sila kailangan pumunta. Dahil sa bilis ng kanyang van, mabilis silang nakarating sa dalampasigan. Doon, nasasabik si Ed na makipag-date sa kanyang asawa, kaya pinapaalalahanan siya ni Zenon na gawin din ang kanyang misyon. Pagkatapos, hinugot din ni Vil ang kanyang espada habang naghahanda siyang umalis. Nagulat si Rin na ang kanyang espada ay maaaring lumitaw sa kanyang kagustuhan, kaya ipinaliwanag ni Vil na ang kanyang sandata ay nakarehistro sa pamamagitan ng isang espesyal na kontrata ng mahika. Bagaman maginhawa ang dalhin ng mga mahiwagang sandata, napakamahal ng mga ito, kaya karamihan sa mga adventurer ay walang access dito. Nang marinig ito, naisip ni Rin na tiyak na mahal ang imbakan sa bagong mundong ito, na walang katapusang bag para sa pag-iimbak ng mga bagay. Ang kanyang walang katapusang van ng imbakan ay tiyak na isang napakahalagang kakayahan dito. Di nagtagal, umalis na ang grupo. Sa halip na mang-alap ng impormasyon, nagpunta na lang sila sa isang pangingisdang biyahe. Samantala, inihahanda ni Rin ang kanilang tanghalian sa camper. Sa pagkakataong ito, naghiwa siya ng maraming gulay para mapaante ang kanilang pagkain. Habang pinapanood niyang ihanda ang mga sangkap, nalulumbay si Arya dahil ayaw niya ng mga gulay. Sinabi ni Rin sa kanya na ang mga gulay ay tumutulong sa kanyang katawan sa mga mahalagang micronutrients, pero malinaw na wala siyang pakialam. Binigyan siya ng isang higanteng isda na nahuli sa dagat, na tinanggap ni Rin bilang pangunahing sangkap para sa kanyang putahe. Sinimulan niyang balatan ang mga kaliskis ng isda. Nakaplanong gumawa ng masarap na pritong putahe, ngumingiti ng may kalikuan,
Lumapit si Arya sa kanya. Pinaasar niya si Rin kung may gusto ba siyang tao. Nang marinig ito, halatang naguguluhan si Rin, pero nang ngumiti si Arya sa kanya ng matamis, tuluyan nang natunaw ang kanyang mga depensa. Tinanong niya si Rin kung ayaw ba niya kay Vil, kaya tumango siya. Gayunpaman, nilinaw ni Rin na hindi pa niya kilalang mabuti si Vil para mahalin siya. Naiinis sa kanyang sagot, nagtataka si Arya kung paano pa siya mapipikon. Bigla, binawi ni Rin ang sitwasyon at tinanong siya kung paano niya nakilala si Ed. Dahil dito, nawala ang lahat ng tiwala sa sarili ni Arya, at siya'y namumula na parang dalaga. Nakita ang kanyang cute na reaksyon, naging mas matapang si Rin at sinimulang lokohin pa siya. Dumating si Ed at ang iba pa mula sa kanilang pangingisda, at nakita nilang namumula si Arya sa kahihiyan. Sinabi niya kay Ed na malupit siyang pinahiya ni Rin, na nagdulot ng maling pagkaintindi sa sitwasyon. Bago pa man maubos ang pasensya ni Ed, mabilis na ipinaliwanag ni Rin na tinanong lang niya si Arya tungkol sa kanilang unang pagkikita. Napagtanto niya na ang kanyang asawa ay labis na nahihiya sa isang maliit na kwento. Pagkatapos, tinawag niya ang isang malaking kubo ng tubig na puno ng buhay na pusit. Si Rin ay nasa sabik na makita ito, at agad siyang nagsimulang magbilang ng lahat ng mga putahe na maaari niyang gawin. Lahat ng iba ay nagulat, dahil karaniwan ay hindi sila kumakain ng pusit. Gayunpaman, dahil sa kahangahangang talento ni Rin sa pagluluto, nagpasya silang magtiwala sa kanyang desisyon. Pagkatapos, naghain si Rin ng tanghalian, sabik na makita ang kanilang mga reaksyon sa bagong putahe. Sa kasamaang palad, mukhang nadismaya ang iba pang mga bisita na may mga gulay sa kanilang mga plato. Pinatatahanan sila ni Rin na masarap ang mga gulay, kaya't si Arya ang unang kumagat. Mabilis siyang nahulog sa pagkain, kaya't sumunod na rin ang iba. Maya-maya, lahat sila ay umakyat sa langit mula sa sarap ng maayos na nilutong eggplant parmesan. Nagustuhan din nila ang tomato rice ni Rin, nagulat sila na ang isang simpleng ulam na gulay ay napakasarap. Sa wakas, pinaalalahanan sila ni Rin na gumawa rin siya ng ulam na may sea bass. Pagkatapos kumain ng tanghalian, tinanong ni Arya si Rin kung gusto ba niya ng mga espesyal na sangkap para sa kanyang mga susunod na proyekto sa pagluluto. Iminungkahi ni Rin na kumuha ng mga shellfish at iba pang isda, kaya't naghanda ang lahat para sa isa pang round ng pangingisda sa dalampasigan. Bigla, ang kanilang masayang damdamin ay naputol nang humingi ng tulong ang ilang lokal na malapit sa kanila. Matapos sundan ang mga lokal, natagpuan nila ang isang balyena na nakadapo sa buhangin at nahihirapang makaalis. Nagulat si Rin na may mga orca sa mundong ito, pero ipinaliwanag ni Vil na ang isdang ito ay tinatawag na prankster. Sa mundong ito, ang mga prankster ay mga malilikot na isda na mahilig mang-asar ng mga adventurer sa dalampasigan. Napansin ang kanilang presensya, lumingon ang prankster at nakipag-usap kay Rin sa telepatya. Ipinaliwanag niya na may magandang dahilan kung bakit siya nakadapo sa buhangin. Kanina, sinubukan niyang magpatawa ng ilang mga adventurer sa dalampasigan sa pamamagitan ng pagtalon sa kanila. Gayunpaman, nakalimutan niyang walang daan pabalik sa dagat at nauwi siya sa isang kanal. Napagtanto ni Rin na literal na hinukay ng troublemaker na ito ang kanyang sariling libingan. Hindi nagalit ang prankster sa kanyang sagot. Sa halip, pinagtitripan niya si Rin at nag-alok na bibigyan siya ng gantimpala kung tutulungan siya nitong makabalik sa dagat. Nang marinig ito, sinabi ni Arya na ang mga pilyo ay kilala rin bilang mga tagapagdala ng magandang kapalaran sa dagat. Kahit na mahilig silang mangbiro sa mga adventurer, nagbibigay sila ng malaking gantimpala kapag natupad na ang kanilang kahilingan, kahit na lahat dito ay gustong makuha ang gantimpala ng prankster. Wala ni isa sa kanila ang makagalaw sa napakalaking balyena kahit 1 pulgada. Humihingi sila ng tulong kay Vil at sa kanyang koponan. Ayaw na hayaan ni Vil na mamatay ang hayop, kaya pumayag siya. Sa kasamaang palad, kahit nakasama siya at ang iba pang miyembro ng koponan, hindi nila kayang itulak ang balyena. Habang pinapanood silang magtrabaho, napagtanto ni Rin kung gaano kainit ang dalampasigan. Napansin niya na ang mainit na araw ay nagdudulot ng sakit sa orca. Mabilis niyang tinanong si Ed kung makakagawa siya ng isa pang water cube gamit ang kanyang mahika. Tumango siya, kaya't hiniling niya na gumawa siya ng isang kubo sa itaas ng prankster para palamigan siya. Matapos gawin ni Ed ang water cube, sumabog ito sa isang buhos ng malamig na tubig sa ibabaw ng prankster. Pero binigyan lang si Rin ng isang walang gana na papuri, bilang pasasalamat sa kanyang pagtulong na nagligtas ng buhay.
Nagtataka si Rin kung dapat na lang ba niyang lutuin ang namamatay na balyena, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Samantala, sumuko na ang mga lalaki sa pagtulak sa balyena, halatang pagod na pagod na. Nagtataka si Rin kung kaya bang gumawa ni Ed ng isang higanteng tubig na kubo para dalhin ng prankster gamit ang mahika. Sa kasamaang palad, wala siyang sapat na mana para makagawa ng ganong kalaking kubo. Pagkatapos, naisip ni Rin na gumawa ng isang kanal ng tubig upang matulungan ang pilyo na makabalik sa dagat. Tumango si Ed, ipinaliwanag na kaya niyang lumikha ng mga lagusan ng tubig sa buhangin gamit ang kanyang earth magic. Bigla, ang tubig ay nagsimulang umuungal sa harap nila. Mula sa tubig, isang napakalaking pugita ang sinubukang atakihin ng prankster gamit ang mga pangil nito. Sa kabutihang palad, pinrotektahan siya ni Zenon mula sa atake. Matapos ang nabigong atake nito, ipinakita ng halimaw ang buong katawan nito. Tinukoy ni Vil ito bilang isang batang puripo, isang mabangis na halimaw na bihirang lumitaw malapit sa baybayin. Nagtataka siya kung bakit lumitaw ang kakaibang halimaw na ito sa dalampasigan, kaya iniisip ng pilyong tao na marahil ang kanyang masarap na balat at laman ang nakahatak dito. Nang marinig ang kanyang mapagmataas na mga salita, naisip ni Rin na talagang karapat-dapat malunod ang kanyang mapagmataas na isda. Malapit, naghahanda na si Vil at ang iba pang miyembro ng grupo para makipaglaban. Upang suportahan sila, inanalisa ni Rin ang puripo gamit ang kanyang survival skill, na nagpakita ng isang mahinang bahagi sa pagitan ng mga mata nito. Ang kasanayan sa kaligtasan ay nagpapakita rin na ang malambot na karne ng pugita ay maaaring gamitin upang makagawa ng kamanghamanghang pagkaing dagat. Agad na ipinaalam ni Rin kay Vil ang kahinaan na ito. Upang lalo siyang hikayatin, nag-alok din siya na gumawa ng puripo seafood mula sa karne ng halimaw. Nang marinig ito, lalo pang namotivate si Vil at ang iba pa. Sa likuran nila, nagsisimulang maghukay ng mga kanal sa buhangin ng iba pang mga lokal. Umakyat si Rin sa ibabaw ng pilyo upang palamigan ito, ngunit tinutukso lamang siya ng balyena sa kanyang taos-pusong pagsisikap. Samantala, nagtataka sina Zenon at ang iba pa kung kaya ba nilang kainin ang nakakadiring halimaw na pugita. Sa huli, nagpasya silang magtiwala sa hatol ni Rin. Nahuli ni Rhea ang halimaw gamit ang kanyang mga sapot ng gagamba, na nagbibigay ng pagkakataon kay Vil, na iniisip ang masarap na sorpresa na naghihintay sa kanya. Inihahanda niya ang huling hampas. Sa likuran niya, si Rin at ang iba pang mga lokal ay nagtatrabaho ng mabuti upang maibalik ang balyena sa dagat. Nakita niyang nagtatrabaho ng husto ang lahat para sa kanya, akala ng prankster ay sikat siya. Pinabagsak ni Rin ang kanyang ilusyon, sinasabi na gusto lang nila ang gantimpala mula sa kanya. Gayunpaman, patuloy pa rin ang balyena sa pag-awit ng kanyang sariling mga papuri, kaya't binalaan ni Rin na puputulan niya ito sa mga piraso ng isda. Pagkatapos, matapos ang maraming paghuhukay, sa wakas ay nakagawa ang mga lokal ng isang kanal sa buhangin. Sa wakas, lahat sila ay nagtrabaho ng mabuti at tinulungan ang balyena na makabalik sa dagat. Habang ang prankster ay tumatalon pabalik sa kanyang tahanan, ibinibigay ni Vil ang pangwakas na suntok sa nahuling halimaw. Bago umalis, pinasalamatan ng pilyong balyena ang lahat ng tumulong. Bilang gantimpala, sinampal niya ang tubig gamit ang kanyang mabigat na katawan, na nagdulot ng napakaraming hipon, alimango, at iba pang pagkaing dagat na lumipad patungo sa dalampasigan. Masayang nagulat, nagsimula ng mangolekta ng sariwang pagkaing dagat ang lahat. Gayunpaman, binigyan ng prankster si Rin ng isang espesyal na pendant bilang gantimpala sa lahat ng kanyang personal na pagsisikap. Matapos siyang batiin ng magandang kapalaran sa bagong mundong ito, siya ay tuluyan ng naglaho sa dagat. Pagkatapos, ipinakita ng lahat kay Rin ang lahat ng pagkaing dagat na nahuli nila. Dinala rin ni Vil ang karne na iniwan ng halimaw na per-upo. Nakita ang lahat ng alimango, hipon, at mga shellfish, naisip ni Rin na maaari silang magkaroon ng malaking pagdiriwang na may malaking barbecue ng pagkaing dagat. Mamaya, nagluto siya ng iba't ibang putahe gamit ang lahat ng iba't ibang karne ng pagkaing dagat. Habang sinasabi niyang magsimula na ang lahat, pinigilan sila ni Vil sandali. Binanggit niya na ang tagumpay ngayon ay dahil kay Rin, sa kanyang mabilis na pagpaplano at kakayahan sa pamumuhay. Bagaman ito ang kanyang unang pagkakataon na sumama sa isang misyon, nagawa niyang maging napakalaking tagumpay ito. Bawat kasapi ng grupo ay nagpapasalamat sa kanya sa tulong, sabik na sa kanilang mga susunod na misyon na magkakasama.
Pagkatapos, lahat sila ay sumabak sa pagkaing dagat, sabik sa mas marami pang kakaibang putahe na niluto ng kamay ni Rin. Habang nagdiriwang ang salusalo, may isang kuweba na bumukas sa malapit na lugar. Sa loob ng kuweba, isang kakaibang halimaw na pusa ang bumubukas ng mga mata nito, handang maghasik ng lagim sa mundo.